Grabe, sobrang laki talaga ng naitulong ng pagbablog sa buhay ko. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin akalain na yung pangarap ko lang dati na sariling lupa ay mabibili ko na ngayon. Totoo pala talaga na lahat ng pagsusumikap natin ay nakikita ni Lord. At talagang may plano siya sa buhay ng bawat isa sa atin. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala kasi parang kailan lang naman ako nag-umpisa mag-vlog at parang kailan ko lang din naisipan na mag-ipon para sa pangarap kong sariling lupa na mabili. Simula nga po pala nung nag-umpisa ako mag-vlog, kahit hindi pa ganun kalaki ang sinasahod ko sa pagbablog ko, ay nag-iipon na talaga ako. Alam ko rin kasi sa sarili ko na hindi habang buhay ay malakas ang katawan ko. Kaya habang maaga at bata pa ako at habang malakas pa ang katawan ko ay nag-iipon na ako. Ito nga ang naisip kong paraan ng pag-iipon. Sa tingin ko kasi mas makakaipon nga ako kapag nga ibinaon ko sa lupa. Meron nga nagsabi bakit daw ibinaon ko pa sa lupa, hindi na lang daw sa bank account. Para sa akin kasi sa ganitong paraan ako mas makakaipon dahil dito nga pag sa lupa ay hindi ko nga makikita kung magkano na yung ipon ko. Alam nyo naman, aminin nyo, tayong mga Pilipino kapag nag-iipon tayo at nakikita nating medyo marami-rami na yung ipon natin, maiinganyo na tayong buksan at kunin. Pero syempre, nakadepende pa rin yun sa atin. Basta kanya-kanyang paraan na lang tayo ng pag-iipon kung saan tayo sa tingin natin mas makakaipon tayo sa anong paraan. Habang naguhukay ako dito ng ipon ko, sobrang saya nung nararamdaman ko. Kasi kung isa ka sa mga nanood ng vlog ko mula umpisa, hindi talaga biro yung pinagdaanan ko. At halos naman sa lahat ng vlog ko ay nakikita nyo rin na madalas nagbubungkal ako ng lupa at nagtatanim. Yung kung ano-ano ang ginagawa ko dito sa bukid at kukuhanan ko ng video hanggang sa ma-edit ko, hanggang sa ma-upload ko at mapanood ninyo. Hindi rin madali lahat ng yon, kahit masasabi kong masaya ako habang ginagawa ko lahat ng yon. Pero alam nyo po, sa lahat ng itinanim ko sa lupa, ito ang pinakamasayang ani ko dahil ito yung ani na kaya ng bumili ng pinapangarap kong sariling lupa. Ang sarap pala talaga sa pakiramdam kapag nakikita mo na yung bunga ng itinanim mo, yung mga bunga ng pinaghirapan mo. Minsan nga may mga araw na lang na napapatulala at napapa-thank you Lord na lang talaga ako sa lahat ng blessing na binibigay niya sa akin. Kasi hindi ko talaga akalain na yung mga natatamasa ko ngayon ay matatamasa ko. Pero alam niyo po na sa buhay, kung hindi pala talaga natin susubukan ay hindi natin malalaman kung kaya ba natin o kung ano bang magiging resulta nito. Parang kailan lang kasi nung naiisip ko na paano kaya kung subukan ko mag-vlog, pero palaging meron sa isip ko, ano ko kaya uumpisahan kung nahihiya naman ako sa camera? Ano ko kaya uumpisahan kung hindi ko naman alam kung paano ang proseso ng pagbablog? Pero alam nyo, sa kabila ng lahat ng negatibong iniisip ko noon bago ko inumpisahan ang pagbablog, ginanghawakan ko lang yung salitang kung may pangarap ako, gagawa ako ng paraan at sasamahan ko ng sipag at tiyaga. Na kahit anong mangyari, madapaman ako ay babangon at babangon pa rin ako. At eto na nga yung pinaka-exciting na part, yung bilangan na nga kung magkano na nga yung naipon ko. At thank you Lord dahil nakaipon naman ako ng 56,000 mahigit. Dahil nabenta ko nga yung dating kubo kong tinitirahan, kaya maidadagdag nga ako ditong 35,000. Kaya naman nakabuo nga ako dyan ng 91,000 mahigit. Hindi rin naman ganun kalakihan ang sukat ng lupang bibilihin ko. Kaya hindi rin naman sobrang laking halaga ang kailangan kong mabuo para mabayaran ko ng buo agad yung lupang bibilihin ko. Pero syempre, para sa akin na laki sa hirap, itong hawak kong halaga na to ay napakalaki na to para sa akin. Pagtapos kong bilangin yung ipon ko, umalis na rin ako agad at napadaan nga ako dito kila Nanay Ninita at kila Ate Aiko at hinatidan ko nga lang sila ng bigas. Iniisip ko kasi na baka wala na nga silang isaing, lalo na at namamaga nga yung paa ni Nanay Ninita, hindi nga siya makalakad ng maayos. Si Nanay Ninita nga po pala yung nakilala ko sa evacuation center noon nung lumikas nga kami nung may bagyong Yuan. Siya nga yung may anak na merong depression at si Ate Aiko nga yun. Si Nanay Ninita nga lang ang nagtataguyod sa kanila sa pang-araw-araw nila, sa pagkain nila sa araw-araw at sa lahat ng pangangailangan nila. Nakakatuwa naman itong si Ate Aiko dahil sa tuwing darating ako dito ay lalabas siya at kakausapin niya ako. At tignan nyo, meron nga siyang binigay sa akin na maliit na bagay, remembrance nga daw niya ito sa akin. Sobrang natutuwa naman ako dahil sabi nga ni Nanay Ninita kapag nga daw may pumupunta dito, hindi nga daw siya lumalabas at hindi nakikipag-usap. Pero sa akin nga nakikipag-usap siya. Sana nga lang talaga matulungan din natin si Nanay Ninita na maipagamot si Ate Aiko dahil yun lang din naman ang kailangan at hinihiling ni Nanay Ninita na maipagamot niya si Ate Aiko para naman kahit papano ay magkaroon siya ng katuwang sa pang-araw-araw nila. Nakakatuwa talaga itong si Ate Aiko dahil nung unang punta ko nga dito, ang binigay niya sa akin stop toy na Minions at nung sumunod naman binigyan niya rin ako ng bag at ngayon naman binigyan niya ako ng keychain na remembrance. Tignan niyo, may pahabol pa nga siya sa akin, binigyan niya nga ulit ako ng damit. Ito nga yung paa ni Nanay Ninita, totoo ngang namamaga kaya hindi nga siya makalakad ng maayos. Sobrang nakakalungkot naman, lalo na at matatagalan ulit bago ako
nakapag-abot sa kanila ng medyo malaki-laki dahil restricted nga ang aking page. Pero sana nga umabot paglipas ng isang buwan dahil ang sabi ko nga kay nanay, ibibigay ko nga sa kanila yung kita ng video nila para naman maipagamot ang kanyang paa at makabili na rin ng gamot ni Ate Aiko. Pag uwi ko, pinuntahan namin nila Arnie yung may-ari ng lupang bibilihin ko. Nag-usap nga lang kami dito tungkol sa presyo at sa mga dapat pag-usapan patungkol sa lupa. Ito nga tinignan na namin yung loteng bibilihin ko. Bali pangalawang punta ko na pala ito dito at pangalawang beses na rin namin nag-usap. Natuwa naman ako at napakaganda nga ng pwesto dito. Saktong-sakto, napakalapit nga din dito sa ospital. Dati pa man pinapangarap ko na talaga na yung mabibili kong lupa na pagtatayuan ng bahay ko ay kung pwede malapit lang sana sa ospital. Para kapag may nagkasakit sa pamilya ko, hindi malayo ang tatakbuhan. Ganito lang din yung hiniling ko na sana kung makakabili ako ay bukid lang din. Mas maganda kasi sa ganito, tahimik at presko ang hangin. Walang masyadong kapitbahay, sa kabagay din dito yung kubo na gusto ko. At syempre, pwede rin ako magtanim sa ganitong lugar. December 23 na nga ito at ito na nga yung araw na mag-uusap-usap na nga kami sa attorney kaya naman masayang-masaya kami nila Arnie. Ito na yung araw na ibibigay ko na yung paunang bayad ko sa lupa. At ito na din yung araw na ipapatingin namin kung wala bang problema yung papel ng lupa at kung original ba. Habang nag-uusap-usap nga kami dito, may dumating nga nagtitinda ng banana Q at kamote Q at ayan napabili nga ako para makapagmerienda nga muna kami. Sa pagbili ng lupa, wala pa akong masyadong alam sa proseso nito. Kaya halos lahat din ng dapat kong malaman sa pagbili ng lupa ay inaalam ko rin sa may-ari ng lupa at sa lahat ng makakausap namin patungkol dito. Sobrang nagpapasalamat talaga ako dahil napakadali nga lang din kausap ng may-ari ng lupa at syempre kasama ko din sila Arnie. Siya ang nag-guide sa akin kapag may hindi ako alam patungkol sa mga papers tulad nito. Sobrang nagpapasalamat ako na kilala ko siya dahil alam nyo naman sila Arnie nakapagtapos ng pag-aaral pero ako hindi. Kumbaga pagdating sa mga ganitong bagay kulang ako sa kaalaman lalo na nga kung unang beses ko palang masusubukan. At dito nga nakausap na namin yung abogado. Kailangan pa rin kasi talaga na makapag-usap kami sa harap ng abogado para naman hindi kami magkaroon ng problema pagdating ng araw. Nakakatuwa naman at ang dami ko rin napulot na aral sa sinabi ng abogado na nakausap namin. Hindi lang kasi isang lupa ang pangarap kong mabili kaya importante na matutunan ko yung mga bagay na kailangan kong matutunan sa pagbili ng lupa. Hindi rin naman kami gaanong nagtagal dito sa pag-uusap namin kaya ayan nagkapirmahan na nga rin kami. Sa pagbili pala ng lupa, isa sa pinaka-importante din ang pirma ng bibili at nagbenta at syempre lalong-lalo na ang pirma ng abogado. Naging madali naman ang naging usapan namin dito dahil maayos naman ang lahat. At ito na nga yung pinaka-exciting na part at nakakaiyak, yung magbabayad na nga ako at yung magpipirmahan na nga kami ng papel. Doble-doble talaga yung sayang nararamdaman ko dahil lalo na at magpapasko, napakalaking regalo naman ito para sa akin. Ang galing lang din kasi dahil natupad yung hiniling ko na bago matapos ang taon na to ay sana magkaroon na ako ng sariling lupa. Kung kahit maliit lang, basta pwede nang tayuan ng kubo-kubo at pwede ako magtanim sa paligid. Kung kahit napakaliit lang pero masasabi ko naman na akin na talaga at sa akin na rin nakapangalan. Yung hindi na magkakaroon ng senaryo na kailangan ko pang umalis dahil pinapaalis ako ng may-ari o kaya naman may sumisira sa akin na tumihila sa akin pababa para lang umalis ako sa lupa na yun. Medyo magastos lang talaga at mabigat sa bulsa ang pagbili ng sariling lupa na natin. Pero at least ngayon wala nang may karapatan na magpaalis sa atin at sumira sa atin dahil sarili na nating lupa yung tinitirahan natin. Sobrang sarap talaga sa pakiramdam kapag natatamasa mo na yung bunga ng lahat ng pinagpaguran mo at bigla mo na lang maaalala kung paano at kung gaano kahirap nung nag-uumpisa ka pa lang. Na yung dating sinasabi mo sa sarili mo na hindi mo kaya o baka hindi mo kayanin pero ngayon kinaya mo na. Bigla mo na lang din maaalala yung mga araw na kung paano mo tinipid yung sarili mo sa lahat ng bagay para lang makaipon ka ng malaki at matupad yung pangarap mo habang bata ka pa. At para na rin mapatunayan sa mga taong hindi naniniwala sa kakayanan mo na kaya mo rin. Akala ko din talaga dati kailangan ko pang makapagtapos ng pag-aaral para lang maabot yung mga ganitong bagay. Yung magkaroon ako ng sariling lupa, makapagpatayo ako ng sariling bahay at magkaroon ako ng maayos na trabaho at malaking sahod. Ngayon ko napagtanto na hindi lang pala talaga nakabase sa diploma dahil kung may sipag at tiyaga ka at kung may disiplina ka sa paggastos ng pera, kayang-kaya mo rin matamasa yung mga natatamasa ng merong pinag-aralan o nakapagtapos ng pag-aaral. Dumaan na nga rin kami dito sa RD para siguraduhin talaga na walang problema sa papel ng lupang binenta sa akin. Naging maayos naman ang lahat at wala din naging problema sa papel at ayan, nagutom nga kami nila Arnie nung pauwi na kami kaya kumain na nga lang din kami dito sa labas. Pag uwi namin, agad namin pinuntahan ang lupa
na magiging sa akin na sa wakas mapapatalon ka na lang talaga sa tuwa. Na sa wakas meron na tayong pinanghahawakan at ayan, sa mga susunod na araw pwede na tayo dito mag-umpisa uli. Sobrang saya at sobrang sarap lang din talaga sa pakiramdam na makapundar tayo ng isang bagay na mapapakinabangan natin hanggat nabubuhay tayo at yung pwede rin natin ipamana sa magiging pamilya natin. Sobrang nagpapasalamat din ako kay Lord dahil kahit kailan hindi niya ako pinabayan at hindi niya ako binigo sa lahat. At sobrang nagpapasalamat ako sa lahat ng sumuporta sa akin, sa lahat ng nanood ng mga video ko mula umpisa hanggang ngayon. Maraming salamat din po sa lahat ng palaging nagiiwan ng komento na talaga namang nakakapagbigay ng lakas ng loob palalo para tuparin ko lahat ng mga pangarap ko. At salamat din sa lahat ng hindi naniwala sa akin dahil isa rin kayo sa naging inspirasyon ko para magpatuloy ako na tuparin lahat ng pangarap ko. Sa lahat po ng nangangarap na magkaroon ng sariling lupa, naniniwala po ako na kaya nyo yan basta samahan nyo lang po ng sipag at tiyaga.